Hello Global Family, maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. So are you ready to receive the word of God today? Amen. Mahina ang amen. Pero tutuloy pa rin ako. Hindi ko na uulitin. Last chance na po yan. Matthew 16. Verse 13. We're gonna read all the way to verse 23. 10 verses. Kung hindi kayo nag-quiet time buong linggo, makakahabol po kayo sa inyong Bible reading plan. Matthew 16, verse 13 to 23. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do you say the Son of Man is?" And they replied, "Some say John the Baptist, others say you are Elijah, others are saying you are Jeremiah or one of the prophets." But Jesus said, "But what about you?" He asked. "Who do you say I am?" Sa lahat ng mga disciples, obviously si Peter po ang sumagot. Ang sabi ni Peter, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. This was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this revelation that I am the Messiah is not revealed to you." Everybody say revelation. "Is not revealed to you by flesh and blood, nireveal ito sa iyo ng Ama mula sa langit." So verse 18, "So I tell you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." And then He ordered His disciples not to tell anyone that He was the Messiah. So from that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem, suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, the teachers of the law, and that He must be killed and on the third day be raised to life. So kwento ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagdadaanan na siya'y maghihirap, siya ay dadalhin sa Jerusalem, ipapako sa krus, pero pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Pero tingnan niyo ang verse 22. So Peter took Jesus aside. Habang sinasabi ni Jesus ang kanyang suffering, ang sabi ni Peter, "Jesus, liga lang saglit, liga, usap tayo saglit." Peter took Jesus aside and rebuked Jesus. At ang sabi ni Peter, watch this, ang sabi niya, "Never, Lord, this suffering shall never happen to you." So on verse 23, so Jesus turned to him and He said, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God. You do not have in mind the concerns of God. You don't have in mind the concerns of God. Get behind me, Satan. You don't have in mind the concerns of God, but merely human concerns." I would like to call this message at posibleng maging series title natin, I entitled this, "I Hear Voices." I hear voices. Bulungan nyo nga po ang katabi ninyo. Sabihin mo sa kanya, I hear voices. Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and God will direct your path." Learning to trust the Lord is an important key for our spiritual development. Tagalogin ko po para makapag-amen tayo. Yung matuto po tayong magtiwala sa Panginoon ang isa sa pinaka-importanting susi para po tayo ay mag-grow sa ating pananampalataya. In fact, ang reason kung bakit natin sinasaliksik ang Panginoon, hinahanap ang Diyos, tayo ay nananalangin,
tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, sapagkat one day tayo ay nangangarap na mapunta tayo sa isang lugar kung saan hindi tayo mahihirapan na ma-distinguish ang boses ng Diyos. Ang sarap ng ganung pakiramdam na kapag ang Diyos nagsalita, alam mo kagad na siya yon. Hindi ka kukulangin, hindi ka magdududa, hindi ka malilito kung kaninong boses ba ang iyong naririnig. Mapapansin niyo mga kapatid, kapag tayo ay nananalangin, madalas tayo lamang ang nagsasalita. And we speak a lot. We speak about our concerns, we speak about our request to God. Lord, bigyan mo ko nito. Panginoon, hinihiling ko po ito. Kaya yung Panginoon naging penge noon. Hingi tayong nanghingi sa ating Panginoon. And every time we pray to the Lord, we talk a lot. Pero most of the time, maraming Christians ang nahihirapan. Nagsasalita tayo kapag nananalangin, pero ang tanong, ang Diyos ba ay sumasagot sa aking mga panalangin? Ang sarap kaya ng pakiramdam that every Christian were able to sense the direction that God wants for them to take. Yung maramdaman mo at malaman mo, Lord, saan mo ba ako pinapapunta? Anong kurso ba ang dapat kong kunin? Sino ba ang dapat kong pakasalan? Ano po ba ang next level ng aking buhay? Ano pong negosyo ang aking itatayo? Saan po kung branch uli maglalagay ng bagong negosyo? To be able to sense the direction where He wants you to go is a significant, let's just say, skill na pwede nating makuha bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Yung able tayo to pray and obey the voice of the Lord, yung masunod natin ang instruction ng Panginoon. Lalo po tayo dito sa GIA community, tinuruan po tayo sa principle ng hearing and obeying. Na tayo ay nakikinig and then sumusunod. Na hindi ka lang basta rinig ng rinig pero hindi sumusunod, at sunod ng hindi nakikinig. And to be able to hear the instructions of the Lord and to be able to obey the instructions of the Lord is one of the most important thing that every Christian should do. Yung ibig sabihin, yung ability natin na ma-discern at ma-distinguish ang boses ng ating Panginoon regardless of what voices are we hearing from the outside. Sabi ni David sa Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd. Everybody say shepherd. Kapag si Lord ang iyong shepherd, you shall not lack. And I find this statement as a statement of humility on the side of David, kasi si David po ay isang shepherd. Pero even though he was a shepherd, ang sabi niya, si Lord pa rin ang aking great shepherd. At alam ni David ang pakiramdam ng maging shepherd ka. Pero yung pagiging shepherd niya, iniwan niya para maging sheep dun sa great shepherd na ating Panginoon. At ang sabi din natin, ang sabi ng John chapter 10, fast forward to Jesus Christ, ang sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, the sheep listen to the voice of the shepherd. Pero hindi lang nakikinig, he follows the voice of the shepherd. Everybody read this with me. Ang sabi ng John 10:27, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Everybody say listen. Ang mga tupa daw pala, nakikinig sa boses ng ating Panginoon. Pero hindi lang basta nakikinig, kundi sumusunod sa instruction at tinig ng ating Panginoon. Alam mo, especially back in the day, yung mga field ay medyo may kakulangan. Kaya minsan yung mga shepherd, dala-dala nila ang kanilang mga flock, dala-dala nila ang kanilang mga tupa. Minsan sa isang field, naghahalo-halo yung mga sheep. So yung sheep ni shepherd 1, tsaka yung sheep ni shepherd 2, kasama ng sheep ni shepherd 3, halo-halo sa isang hawla, halo-halo sa isang farm. At ang mahirap dito mga kapatid is that, paano malalaman ng shepherd kung kanino yung kanya? Paano kapag yung shepherd umalis na? Alam niyo mangyayari? Kapag yung shepherd ay umalis na, ang kailangan niya lang gawin, magsalita. At alam na kagad ng mga sheep kung sino yung shepherd niya. Yun yung ideal, yun yung gusto nating mangyari mga kapatid. Na kapag ang Diyos ay nagsalita, kilalang-kilala natin ang boses ng Panginoon. Alam natin na hindi ito basta pangarap lang na nagsasalita. Hindi ito feelings lang na nagsasalita. Kundi ito talaga ang salita ng Panginoon na nagsasabi sa akin kung ano ang gustong ipagawa ng Panginoon. Ang hinap ng amen ninyo. Ito po ang context natin mga kapatid dito sa text na binabasa natin. Nagsimula yung text na binasa natin kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nagtanong sa mga disipulo. Ang sabi ni Jesus, ano sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Ang sabi ng mga disciples, Jesus, sabi ng iba, ikaw daw si John the Baptist. Ang sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah. Ang sabi ng iba, ikaw daw si Isaiah. Ang sabi ng iba, isa ka raw sa mga propeta. Pero hindi concern ng ating Panginoon doon.
Ang sabi ni Jesus, hindi. Eh kayo, who do you say I am? Alam ko sabi nila si John the Baptist ako, alam ko sabi nila ako si Jeremiah, pero kayo, sa pagkakapananaw ninyo, sino ako? And out of 12 disciples, expected na natin kung sino magsasalita. Ang pinakatahimik sa lahat, si Simon Peter. Alam niyo kung si Jesus ay may graded recitation, ang taas ng grade ni Peter. Kasi kahit walang tanong, sumasagot siya. Pero this time may tanong. Ano sabi ni Jesus Christ, who do you say I am? And then sabi ni Simon Peter, Lord, you are the Messiah. Ano sabi ni Jesus Christ sa verse 17, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this, ano yung this? Yung sinabi mong ako'y Messiah, was not revealed to you by the flesh and blood. This is a revelation from the Father. Ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, wow, this is surprising. Hindi sarili niya ang kanyang pinakinggan, hindi yung puso niya ang kanyang pinakinggan. Kaya mo nasabing ako ang Messiah, hindi dahil ni-reveal ito ng ating pagkakaibigan. This was revealed to you not by the flesh, not by the blood. This can only be revealed to you by the Father in heaven. Meaning, Peter had a revelation from the Lord na si Jesus nga ang Messiah. Kaya alam nyo, napaka-importanting umaatin tayo sa church service at hindi natutulog. Kasi every time we listen to the Word of God, nakaka-receive tayo ng impartation na nagli-lead sa revelation na nagli-lead sa transformation. So impartation, revelation, transformation. So hindi ka matatransform na walang impartation, hindi ka magkakaroon ng revelation na walang impartation. So every time you listen to the Word of God, the Word of God is being imparted in your heart, yung impartation nagkakaroon ng clarity sa iyong kaisipan, nagkakaroon ng revelation, at ang revelation ay nagli-lead to transformation. Kaya ang sabi ng Panginoong Yesus kay Peter, wow, this is amazing. Hindi mo ito marirealize lang on your own. This was revealed to you, not by the flesh and blood. This was revealed to you by the Father in heaven. Then pagkatapos nito, mga kapatid, nagsalita uli ang ating Panginoong Yesus at dinitalye niya ang kanyang pagdadaanan. Na siya ay dadakipin, na siya ay uusigin sa harap ng mga elders of the religious leaders, na siya ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Siguro si Peter dahil sa pagmamahal niya kay Jesus, ayaw niyang nagsasuffer si Jesus. Kaya sabi niya, Jesus, lika saglit ha. Binukod ni Peter si Jesus. Si Peter lang may kayang gumawa nito. Binukod niya si Jesus Christ. Ang sabi ng scripture, he took him aside. And Peter rebuked Jesus. Sabi niya, never, Lord. This is not going to happen to you. Now fast forward. Kung ang ating Panginoong Yesus hindi nagsuffer, hindi namatay, maliligtas ba tayo? No. So this was necessary. Pero dahil siguro sa pagmamahal ni Peter, no, it cannot happen to you. Naalala nyo minsan pagka yung mga kaibigan nyo, mga magulang nyo nagdadrama sa atin, anak, magpapakabait kayo ha. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Balang araw, ako din ay mamamatay na. Pero wag kayong mag-alala. Kayo ay magpakatatag, magmahalang kayo. Huwag niyong pag-awayan yung mana, wala akong mapapamana sa inyo. Di ba? Ano sasabihin ng mga anak? Nay, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Nire-rebuke natin. Kasi ayaw natin pag-usapan yung kamatayan. Siguro ganito rin yung naramdaman ni Peter. We don't want to talk about death. Lord, we need you with us. Kaya sabi ni Peter kay Jesus, no, it cannot happen to you, Lord. But all of a sudden, ang sabi ng verse 23, Jesus said to him, get behind me, Satan. Go back to verse 17, please. Ang sabi ng verse 17, blessed are you, amen, Simon, son of Jonah, for this. Tingnan nyo ha, sa verse 17, ang sabi kay Peter, blessed. 6 verses later, ang tawag sa kanya, Satan. How did that happen? Tinawag siyang blessed sa verse 17, then all of a sudden sa verse 23, tinawag siyang, get behind me, Satan. What happened there? You know what happened? Sa verse 17, hindi siya nag-realize sa flesh. Sa verse 23, nag-realize siya sa kanyang feelings. That's exactly how easy it is for us na madaya ng kaaway. Na sa una, dahil naka-receive ka ng revelation sa Panginoon, grabe, tuloy-tuloy na to, may momentum na to. Siguro nga, yabang pa ni Peter, no? Siguro nung sinabi ng Lord, blessed are you, son of Jonah, upon this rock, you will build my church, and the gates of heaven will not prevail against me. Sabi siguro ni Peter, narinig niyo yun? Huh?
upon this rock, I will be, grabe si Lord, a special favor. Sinabi ni Jesus yung kanyang paghihirap, yung kanyang suffering. Sabi niya kay Jesus, medyo sumobra ng konti yung kanyang na kaya niya nang i-meeting si Jesus, kasi nasabihan ng blessed eh. Kaya sabi niya, halika nga rito, Jesus, halika nga rito. Usap lang tayo saglit, ha? Sabi niya, hindi yan mangyayari sa'yo. Ang sabi ni Jesus, get behind me, Satan. So from verse 17, you are blessed. From verse 23, you are Satan. On verse 17, the Father revealed to him a revelation. But on verse 23, he relied on his flesh. So the big question right now, how would I know if what I'm going to do is from God or just my own decision? Paano ko malalaman kung feelings lang ito o ito talaga ang salita ng ating Panginoon? Because life is filled with choices and life is filled with voices. Hindi lang po choices, kundi yung voices na kailangan nating maging mapili kung anong boses ang ating papakinggan. Because your future will be affected by the voice that you are listening to. Kung kanino ka nakikinig, yun ay makakaapekto sa takbo ng iyong kinabukasan. Let me put it this way. Wrong voice will lead to wrong choice. Kapag maling boses ang ating napakinggan, tayo ay magkakaroon ng maling pagpili. Kaya nga minsan sinasabi nila, ba't naman kasi ang hirap pakinggan ng boses ng Diyos, Pastor? Di ba kung may mga decision lang tayo, mananalangin. Lalo pa naman tayo mga tao, di ba, ang hilig natin, Lord, give me a sign. Give me a sign. Lord, siya na ba? Ang ganda niya, Lord. Stable ako sa trabaho ko, Lord. Pag nawala pa to, hindi na talaga ako makakapag-asawa. Lord, siya na ba? Lord, magpakita ka sa ulap. Galawin mo po yung baso. Galawin niyo yung ulap, Lord. Kung siya na nga, gumalaw, maging Y po yung ulap. Magpakita ka sa alapap. Di ba minsan naghahanap tayo ng sign kay Lord? Titingin tayo sa langit, Lord, mangusap ka. Give me a sign. Isulat mo po sa alapaap. Ang sabi naman ng Panginoon, bakit ko pa kailangan isulat sa alapaap yung matagal ko nang sinulat sa aking salita? Yung nga lang kasi minsan hindi natin ma-discern ng boses kasi ayaw natin basahin ito. Amen. God's will is found in God's written word, in God's recorded word. Ang pinaka-importanting ebidensya na ang Diyos ay nangungusap talaga sa atin ay makikita po natin sa Kanyang salita. Importante pong madistinguish nating mga Christians kung ano po ang sinasabi ng ating Panginoon. Bakit to? Sa rami ng voices na naririnig natin around us, sa dami ng boses na nagsasalita sa atin, napakahirap minsan i-distinguish ano nga ba rito ang boses ng ating Panginoon. Lalo na si Satan ay father ng confusion. Gustong-gusto niya na ang anak ng Diyos litong-lito. Kung ito ba'y salita ng Panginoon, ito ba'y pakiramdam ko lang, ito ba ay galing sa aking gusto lang o sa sinigang na baboy na kinain ko kagabi? Saan ba ito galing? Ba't ganito ang aking panggitain? Na in fact, ang sabi po ni Apostle John sa kanyang epistles, even yung mga preachers and pastors na nagpipreach, hindi porket sinasabi nilang galing yun sa Espiritu, ay galing talaga yun sa Panginoon. Na sabi ni Apostle John, there are a lot of false prophets in our generation. Lalo ngayon, sa panahon natin, pag nabanggit pa lang yung pinapasabi ng Panginoon, wala ka na magagawa kasi pinapasabi na ng Panginoon yun eh. Tama ho ba mga kapatid? Halimbawa, kinausap ka, nangusap ang Panginoon sa akin, na ikaw daw ang aking mapapang-asawa. Ikaw ba? Tututol ka pa ba kapag sinabi na ng Panginoon yan? Siyempre, sasabihin mo na lang, ba't sa'yo lang nangusap si Lord? Ba't sa akin parang hindi nangusap yata? Parang ikaw lang pinaboran tama ba talaga yan? Si Lord ba talaga yan? And it creates confusion on our lives. Na even ang sinasabi ni Apostle John, maglilitawan ng mga false prophets, kaya nga mag-ingat kayo. Hindi porke sinasabi nilang galing yan sa Espiritu, ay galing talaga sa Espiritu. Na ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 1, Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. O tingnan nyo, even si Apostle John, sinasabi niya, huwag niyong paniwalaan lahat ng nagkiklaim na nagsasalita sila by the Spirit. Hindi porket eloquent and articulate, kapani-paniwala na kagad. Maaaring madali tayong makonvince, maaaring madali tayong madaya, pero hindi porket kaya nilang i-explain. Like ko sinasabi sa Preacher's Academy, hindi porket magaling mag-explain, tama ang ine-explain. Agree ho ba kayo mga kapatid? Itinuturo ko rin sa Preacher's Academy, sinasabi ko sa kanila,
Alam nyo, kahit na yung pastor ninyo, boring mag-preach, pero tama ang pinipreach, magpasalamat pa rin kayo sa Diyos. Kasi kahit boring ang pastor, pero tama ang pinipreach, sa langit kayo pupunta. Pero yung kung pastor nyo, nakakatawa nga magsalita, pero mali naman ang tinuturo, impyerno punta nyo. Saan nyo gusto? Kasi ang sabi mismo ni John, huwag kayong maniniwala sa lahat na nagkiklaim na nagsasalita sila sa Espiritu. Paano natin malalaman? Ano ang sunod? Ang sabi niya, balik natin anak. Sabi doon, dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. You must, highlight this, you must test them. Kailangan nyo subukin to see if the spirit they have comes from God, for there are many false prophets in the world. So a good idea is not always God's idea. Hindi porket good ang idea, it is God's idea. In fact, even si Apostle Paul, minsan sinabi niya, while he was preaching the gospel of grace, the gospel of justification by faith, na sinabi mismo ni Apostle Paul, kung meron mang nagpipreach sa inyo ng gospel aside from the gospel that I'm preaching to you, kahit pa may bumabang anghel mula sa langit, curse be unto them forever. Ganun ka-confidence si Apostle Paul. Na sinasabi po ni Apostle Paul, yung gospel na ipinipreach ko sa inyo, ito yung totoo. At kung may lalabas mang ibang mga guro na magtuturo sa inyo ng gospel aside from the gospel that I've been teaching to you, curse be unto them forever. Kahit pa may angel na bumaba, curse be unto them forever. Why? Because Apostle Paul is confident in what he is teaching. So you test it. Test the Spirit. Ang sabi po mismo ng even si Jesus Christ, sinabi niya, kahit ako, itest ninyo. Ang sabi ng John chapter 7, verse 17, anyone who chooses to do the will of God will find out whether my teaching comes from God or whether I speak on my own. Si Jesus na yan, ha? Si Jesus mismo sinasabi niya, lahat ng tao na nagnanais na gawin ang kalooban ng Panginoon, sino nga po ba dito ang willing na gawin ang kalooban ng Panginoon? Lahat ng taong ginugusto na gawin ang kalooban ng Panginoon, you should find out whether my teaching is from the Lord or I just speaking on my own. Tahimik ka. Ano po kung bakit? Because si Satan magaling mag-mislabel ng voice. Alam mo, sabi nila, ang susi daw para hindi lang gamin yung asukal, palitan mo yung pangalan, gawin mong asin. Para pag nabasa ng langgam, ay asin to, hindi tayo dito pre. Just kidding. Pero the point is this. Yung iba sa inyo, mga alas 5 pa magigets nyo. Habang nasa elevator kayo, yun pala yun, gabi. Na madalas mga kapatid, si Satan magaling siya mag-mislabel ng mga voices na naririnig natin. Pag mumukain niyang wisdom, yung talagang ang totoo, plano mo lang. Ulitin ko, imi-mislabel ni Satan, wisdom yan, pero ang totoo, plano mo lang. Imi-mislabel ni Satan, kalooban ng Diyos yan, pero ang totoo, pangarap mo lang. Paniwalang-paniwala ka naman, uy, grabe, ito siguro kalooban ng Panginoon. Because everything is smooth. Touch, buti. Bakit? Nami-mislabel ni Satan yung boses na naririnig natin, inaakala po natin na kalooban ng Panginoon, pero ang totoo, pangarap lang. Ile-label ni Satan, Holy Spirit yan, pero ang totoo, feelings mo lang. Ile-label ni Satan, wag ka na magpabago, personality mo lang yan, pero ang totoo, issue talaga siya. Kaya hindi mo mabago-bago kasi lagi mong tinatag ang sarili mo, personality ko to, wala na ako magagawa, tanggapin niyo ako kung sino ako. Pero ang totoo, issue yan. Kaya hindi mapagtagumpayan kasi yung stronghold nilelabel na struggle. Yung wisdom, should I say, yung plano nilelabel natin na wisdom. Minsan sasabihin na, Pastor, sinabi ng Panginoon sa akin. God, ito na naman tayo sa sinabi ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, mahirap na talaga kontrahin to eh. Sinabi ng Panginoon na magpakayaman daw ako ng sobra-sobra. Magpatayo pa ako ng maraming negosyo. Masama ba ito? Masama bang magtayo ng negosyo? Masama ba na mag-impok tayo ng salapi? Hindi. Pero itest natin. Is it God? Or is it greed? Ingat kayo sa greed. Hanggang grade 12 yan ngayon. Nagsisimula yan sa grade 1, and then grade 2, grade 5, grade 6, hanggang grade 12. So test it. Amen? Sinabi ng Panginoon na magsimula raw ako ng bagong ministry. Sinabi ng Panginoon na magsimula raw ako ng bagong simbahan. Is it God? Or you just want a platform?
Is it really about compensation? Is it really about compassion or compensation? Si Lord ba talaga ang nagsasalita o narcissism lang? We have to test the spirit because there are a lot of voices that is now competing for our attention. Voices of fear, voices of guilt, voices of shame, voices of hurt and pain. It's now competing for your attention. Pansinin mo ko. Masakit to. Ito yung pain. Ito yung shame. Kaya minsan pag nasa church ka, nagpupuri ka sa Panginoon, nagtataas ka ng kamay, and you are asking, Lord, speak to me. And imbis na si Lord ang marinig mo, ang narinig mo, oh, pataas-taas ka pa ng kamay. Makasalanan ka naman. Hindi ka karapat-dapat. Pansinin mo ko. Pansinin mo ko. They are now competing for your attention. The question is this: whose voice are you going to listen? Are you going to listen to the voice of guilt and shame? Or are you going to listen to what the Word of God is saying? That you are the righteousness of God in Christ Jesus. That you are fearfully and wonderfully made. That you can come boldly to the throne of His grace and come to Him. There are a lot of voices that is competing for your attention. Voices of bitterness, voices of comparison, voices of pain. Pakinggan mo ko, masakit to, di ba? Hindi ka ba nasasaktan? Hindi ka ba nahihirapan? Pero God wants you to listen to what He is saying to you. I have an argument to you. I believe that most of us are actually hearing the Word of God, hearing His voice. And even as I speak today, nangungusap ang Panginoon sa atin. Right? Yun nga lang minsan, nakukonclude natin na ang Diyos hindi nagsasalita kasi madalas hindi natin gusto yung sinasabi niya. Masarap kasing pakinggan yung, this is your season right now. At talaga mapapaimin ka, Lord, thank you. This is my season. Lalo ngayon, matatapos na naman ng 2023. Nangusap ang Panginoon sa atin that 2024 is going to be a year of divine acceleration. Ang lakas ng amen yan. Kasi yung yes ng Lord, ang sarap pakinggan. Pero what if ang answer sa mga prayer mo is not something that you expect? What if you are expecting a yes and God says no? Na nagsalita na ang Panginoon, pero dahil ayaw nating tanggapin yung hindi natin siya napapakinggan in the first place. Because naniniwala po ako mga kapatid with all my heart that God is still speaking today. But the question is this: are you listening? And the secret of hearing God's word, the secret of hearing God's voice is intimacy. The more intimate you are with the Lord, the more it's easy for you to hear His voice. Mahirap po talaga marinig ang boses kapag hindi natin to binabasa. Hindi naman kailangang audible ang boses ng Lord na bigla siyang bubulong sa'yo. Anak, Lord, ikaw ba yan? Hindi naman kailangan ganun. But God's talk to us in so many ways. Pero ang pinaka-fundamental way of God speaking is through the Word of God. Komprende mga kapatid? Amen? Halimbawa, si Jenny po, we've been married for 11 years. Ang pinakamagandang babae. Not just in the known universe, but the entire universe. Kahit pa may mga aliens sa ibang planeta, siya po ang pinakamaganda sa lahat. Amen? So si Jenny, we've been married for 11 years. At dahil married kami for 11 years, alam ko ang gusto niya, ayaw niya, favorite niya, hindi niya favorite. Kaya nga minsan, kahit hindi niya sinasabi, alam ko na kagad na ayaw niya. Kaya minsan, pag naglalakad ako mag-isa sa mall, napadaan ako sa mga butik, sa bintahan ng mga damit, kahit hindi niya sabihin sa akin, lagi ko sinasabi, magugustuhan niya to. Ay, hindi yan ang type ni Jenny. Ay, hindi yan yung mga gusto niya. Nagigas yung sinasabi ko mga kapatid. Hindi niya sinasabi sa akin yung gusto niya, pero dahil kilala ko siya, alam ko na kagad kung gusto niya o hindi. Bakit? There is a level of relationship that we had na hindi katulad ng relationship namin ni Patrick. Pag naglakad ako sa mall, hindi ko alam kung anong gusto niya. Pero dahil kilala ko si Jenny, alam ko ang kanyang gusto at hindi. Kahit hindi niya sabihin, because of intimacy, I know exactly what He wants. And most of the time, we are struggling to know what God wants is because we are not spending quality time with the Lord. And spending a quality time with the Lord is fundamental for building a healthy relationship. Lahat ng pagtatayo ng healthy relationship, kailangan you spend quality time. And when you spend quality time with the Lord, I'm assure you mga kapatid, you're going to hear the voice of God clearer and clearer. Katulad ng mga baby, di ba? Nakakatuwa yung mga baby.
Yung mga baby, batang-bata pa, hindi pa nakakakita. Pero pag narinig niya boses ng kapitbahay, karga-karga siya, Tana, Tana, Tana. Umiiyak siya, nga, nga, nga. Pero once na narinig niya ang boses ng kanyang nanay, may kakaibang comfort. Bakit? They are spending time together. Intimate together. Kaya siguro ang sabi ng John chapter 15, abide in me and I will abide in you. Alam niyo ibig sabihin ng abide? Remain. Remain in me. Stay in me. Wait in me and I will wait in you. Amen. Unfortunately, ang nakakalungkot mga kapatid, because there are a lot of voices that is now competing for our attention, minsan, instead of asking God for His wisdom, instead of reading the Word of God for His instruction, minsan mas prefer pa natin yung voice ng friends natin. Voice ng boss natin. Boss, ano masasabi mo rito? Girl, sis, anong opinion mo about these things? At hindi masama na humingi ng opinion sa ating mga kaibigan. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga kapatid, hindi opinion ng tao ang makakapagdala sa atin sa mas magandang antas ng buhay. In fact, let me just say this to you, napapansin ko ho, na ang dahilan kung bakit chaotic ang ating society, human opinion. Lahat ng tao may sariling platform. Lahat ng tao ngayon may sariling opinion. At yung opinion minsan, imbis na nililihim na lang sa sarili, gusto pa ipagkalat para maraming likes. Na napansin ko ang human opinion nowadays puts our society in chaos. Parang taktika ni Satan talaga. Ina-amplify ni Satan, nilalakasan ni Satan yung boses ng pandaraya. Nilalakasan ni Satan yung boses ng confusion para makloud at mapagtakpan yung boses ng Panginoon. What if nagsasalita talaga ang Panginoon pero dahil mas malakas yung boses ng confusion, dahil mas malakas yung boses ng irritation, hindi natin naririnig ang totoong boses ng ating Panginoon. Wala talaga nag-amen. Ang hirap ng pa-amen. Amen? Napansin niyo ba mga kapatid na si Satan, ina-amplify niya yung lifestyle of sin? At kapag in-amplify niya yung lifestyle of sin, ito na yung ginagawa ng mga idolo natin, ito ang ginagawa ng sikat, lalakasan niya yan, i-amplify niya yan, dadami ang mga likes, dadami ang mga share, para yung mali, kahit mali, dahil popular, akala nila yun na yung tama. Pero hindi porket popular, biblical. So ang ginagawa lang ni Satan, ina-amplify niya yung mali para makloud natin yung tama. Kaya nga minsan, mas may confidence pa tayo sa balita sa media kesa sa mabuting balita. Bakit? Hininaan ni Satan yung boses ng Panginoon, nilalakasan ni Satan yung boses ng kaaway, ng confusion, ng bitterness, ng pain, ng hurt. O bakit ka pa magsisimba, hindi ka naman karapat-dapat? Bakit mo siya papatawarin? Sinaktan ka niya. Gantihan mo. Eh sabi ng Lord, love your enemy. Ang hina nun. Ang hina nun. Ay, napansin niyo mga Christians ngayon, selective sa pagbabasa eh. No? Pag nagbabasa, ang ganda, Matthew 1, Matthew 2, Matthew 3. Ganda, grabe Lord. Matthew 7, love your enemy. Ay, malito. Punitin na natin to. Tune out natin yung salita ng Panginoon at nilalakasan ni Satan yung voice of confusion. But again, the foundational way of God speaking is through His written and recorded word. Let me repeat. God's will is found in God's word. Dito po natin matatagpuan ano ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi niya na kailangang isulat sa hollow blocks. Hindi niya na kailangan isulat sa cheese bread. Kasi minsan talaga, may mga, lalo tayong mga Pilipino, dalis natin maniwala eh. Halimbawa, habang nagugas ka ng pinggan, nakatitig ka dun sa hollow blocks, mukha ni Lord to ah. Ito yung mata, ito yung bibig, ito yung... Ay, si Lord nangungusap sa akin, nagpaparamdam, nakalimot na ako sa Kanya. Tayo ng mga Pilipino, saan? Ay, oo nga, magugulat ka, tourist spot na yan. Mababalita na sa TV Patrol, imahe ni Kristo nagpakita sa hollow blocks. Kasi hanap ka ng hanap, tumingin ka sa ulap, uy, si Lord ba yun? Oh, tingnan mo, yung mukha niya, may bigote, may balbas. Paano tayo nakasiguradong may balbas si Lord? Amen? Tingin nyo, pag ang Diyos magsasalita, talagang sa hollow blocks niya papadaan? Sa cheese bread lang talaga, God can do more than that. He's too powerful to show Himself just in cheese bread and hollow blocks.
In fact, let me just say this to you. Pag ang Diyos nangusap, kukuhanin niya talaga attention mo, hindi pwedeng hindi mo siya mapansin. Hindi pwedeng hindi mo mapansin ang Diyos pag kinuha ng Diyos ang iyong attention. Amen? Tingnan mo ang scripture. Pag nagpapakita ang anghel, ano nangyayari? Lahat ng mga tao, kahit biblical hero, pag nagpakita yung anghel, natatakot sila. Sa movie nyo lang makikita na kapag ang angel nagpakita, cute na cute. Ang cute, angel. Pero sa scripture, dahil ang angel, warrior angel yan. Hindi ang katulad ng mga cherubim na nakikita natin tuwing Valentine's Day. Hindi sila nakadiaper. Kaya nga tingnan mo, nung yung angel, nung nagpakita kay Mary, di ba natakot sila, lahat sila napapadapa sa sobrang takot. Because if God will show Himself to us, hindi mo siya pwedeng hindi mapansin. Mapapansin mo talaga kapag ang Diyos nagsalita. Nagsasalita siya sa Kanyang salita. Sa Word of God, sa Bible. Nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga leaders natin. Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng link-up groups natin, sa pamamagitan ng Sunday worship experience natin. Kapag nanonood ka ng YouTube habang naguhugas ka ng pinggan, posibleng nangungusap ang ating Panginoon. Pero what if I tell you, na kahit sa mga problema mo sa buhay, pwedeng mangusap ang Diyos? Na even in confusion, even in interruption, even in disturbances, even in shakings of your life, pwedeng mangusap ang ating Panginoon. Bakit ko po nasabi? Kasi may mga bagyo na minsan orchestrated ng Panginoon to get your attention. May mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay that God Himself orchestrated to get our attention. Do you remember Jonah? Di ba si Jonah? Inutusan ng Lord na pumunta ng Tarshish. Ng Nineveh rather. Pero instead na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Na kung alam nyo ang distance ng Nineveh sa Tarshish, ang Tarshish ay 5 times na mas malayo sa Nineveh. Kaya nga po yung mga paper Bible, may mga mapa po yan sa likod. Kaya pag may nabanggit na lugar, maganda tinitignan nyo rin, saan ba yun? At makikita nyo, yung Nineveh, 5 times na mas malayo doon sa Tarshish. Pero itong si Jonah, makasuway lang kay Lord, makatakbo lang kay Lord, willing mamasahe ng 5 times na mas mahal. Willing magbiyahe ng 5 times na mas matagal para matakbuhan ng Diyos. As if namang matatakbuhan niya si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo matatakbuhan si Lord. Amen? Ano nangyari? Tumuloy siya. Sumakay siya ng barko. At sabi ng scripture, God sends a storm. Remember that? God orchestrated a storm, niyanig ng Panginoon yung bangka. Yung mga captain, yung mga crew ng barko, nagpapanig sila. Bakit ba sa atin nangyayari to? Lulubog na yung ating barko. The boat is sinking. Group yourself. The boat is sinking right now. At sabi ng kapitan, lahat ng pasahero, tumawag kayo sa inyong mga Diyos. Ay na, sigurista talaga siya eh. Sinigurado niya, kahit sino Diyos mo, tawagan mo, baka tumama. Amen? Pero nasa si Jonah at that time? Sabi ng Bible, si Jonah natutulog sa ilalim ng barko. Kapag kasi sumusuway ka, lagi ka na sa ilalim. Natutulog sa ilalim ng barko, ginising siya ng kapitan. Sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Tumawag ka sa iyong Diyos. Sabi ng scripture, yung kapitan, nagpatawag siya ng palabunutan para malaman kung sino ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa kanila. So nagkaroon ng raffle draw, palabunutan. Lahat ng pangalan nandoon, siguro naman hindi puro Jonah yung pangalan na nandoon. Pero pagbunot ng kapitan, charan! Jonah. And right there and then, umamin si Jonah na siya'y sumuway sa Panginoon. And Jonah believed na itong storm na ito ay epekto ng kanyang pagsuway. So sabi ni Jonah, itapon nyo na lang ako sa dagat. So kahit ayaw ng kapitan, wala siya nagawa. So itatapon nila ngayon si Jonah. 1, 2, 3, and Jonah said, Sabi ng scripture, pagbagsak ni Jonah doon sa tubig, the storm immediately stopped. At sabi ng kapitan, wala sa Bible to, pero kung itutuloy niyo yung istorya, ang sabi ng kapitan, confirm! Siya nga talaga! Siya nga talaga. Bakit? Kinuha ng Lord yung attention ni Jonah. Kinain siya ng malaking dilis. Naalala niyo yun, di ba? Kinain siya ng malaking isda.
Amen. He stayed there for 3 days and 3 nights. A picture of Jesus Christ staying on the grave for 3 days and 3 nights. And after 3 days and 3 nights, He rose again from the dead. Niluwa si Jonah. Amen? Bakit? Kinuha ng Lord yung attention ni Jonah sa pamamagitan ng circumstances and shaking. Listen to me. Hindi porke kasi smooth ang pangyayari sa iyong trabaho ay nasa tama tayo. Hindi porket smooth yung takbo ng inyong pagmamahalan, kilig na kilig kayo sa isa't isa, ay tama po yung relasyon na ito. In fact, hindi indikasyon na nagfo-flow at smooth sailing for now ang ating buhay, indikasyon to na nasa loob tayo ng will ni Lord. Ang hirap pakinggan ng mga ganitong message, no? Ang hirap talaga mag-amen, no? Naalala niyo si Moises, mga kapatid? Di ba si Moises, siya ang naglabas sa mga Israelites from Egypt to the Promised Land. Nung nauhaw ang mga Israelites, nung nauhaw sila, kasi nga naman, wala namang Wilkins distilled drinking water doon sa wilderness, wala rin pure gold, wala silang mabilhan, humingi sila ngayon sa Panginoon. Panginoon, nauuhaw po kami, bigyan mo kami ng tubig. Complain sila ng complain ngayon, nagalis si Moises. So si Moises ngayon tumawag sa Panginoon, Lord, anong gagawin ko dito sa mga reklamador na ito? Ano sabi ng Lord sa kanya? Nakikita mo yung bato na yan? Magsalita ka sa bato na yan. Speak to the rock, and the water will come out of that rock. Naalala niyo yung story? So anong sabi ng scripture? Sa galit ni Moises, imbis na magsalita, hinampas niya, hindi yung Israelites, yung bato. Amen? Hinampas niya yung bato. Supposedly, ang instruction, you speak to the rock, the water will come out. So if you don't speak to the rock, the water will not come out. Correct? So, dahil galit siya, instead of speaking to the rock, he hit the rock. Now, the water is not supposed to come out. He disobeyed. Sumaway siya eh. Hindi dapat lalabas yung tubig, correct? Pero lumabas yung tubig. Pero hindi porkit tuloy-tuloy ang tubig, inapprove ng Lord yun. Mahal niya lang ang mga Israelites. Kaya kahit in the obedience of the leader, God continued to bless His people. Kaya huwag tayo masyadong kampante. Kailangan talaga nating marinig ang boses ng ating Panginoon. Kasi kapag ang Diyos nagsalita at nagsabi po siya ng yes, siguradong may kapayapaan. May peace. Although iba-iba tayo ng definition ng kapayapaan, kasi yung iba payapa sa mali. Pero when God speaks and you follow that prompting, there's peace. You will realize that that word that you follow is aligned with the word, in harmony of the word. Pero when God says no, kapag pinahindian ng Panginoon, walang kapayapaan. At kapag sinabi ng Lord na hindi, ibig sabihin hindi siya in line and in harmony with the word of God. Mabuti ba ang Diyos? Paano natin nasusukat ang kabutihan ng Panginoon? Di ba? Pag ang Diyos tumugon sa panalangin, uy, ang buti mo, Lord. Yung nanalangin ka, Lord, i-promote mo ko. Na-promote ka, Lord, ang buti mo. Yung pinayagan ng Lord tayo, dun sa ating nire-request na panalangin, kitang-kita mo ang kabutihan ng Panginoon. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, kitang-kita mo pa rin ba ang kabutihan ng Panginoon pag di siya pumayag? Kasi pag pumayag siya, talagang ang buti niya. Ang praise and worship mo, ang taas talaga ng kamay mo, Lord, thank you, na-promote ako. Lord, thank you, ang dami kong pera sa bank account. Pero pag hindi pumayag ang Panginoon, nakikita pa rin po ba natin ang kanyang pag-ibig? Kapag sinabi ng Panginoon, that's not your door. That's not your opportunity. That is not your season. Hindi mo marinig. Lord, ano ba yan? Sino ba yun? Ang hirap pakinggan. Kapag sinasabi ng, yung yes, madaling pakinggan. Pero yung no, kahit na sumisigaw na, hindi natin marinig. Sinasabi na ng Panginoon, that's not your door. Sinabi na ng leader mo, that's not your door. Pero minsan nagbibingi-bingian tayo. Oh, sino yun? Baka demonyo to. Sabi ni Pastor Stephen, test the spirit. Amen? Sinasabi ng Lord, that's not your season. Hindi yan ang lalaki para sa iyo. Hirap pakinggan nun. Lalo pagka 30 plus ka na. No? Hindi siya ang para sa iyo. You are not anointed for that. Bakit? Hindi po lahat ng pintuan bukas para sa atin. Hindi lahat ng tao nakangiti para sa atin. Hindi lahat ng situation ay para sa atin. Sabi nga po ng Proverbs 14 verse 12, there is a path that seems right to us, but it leads to death. May mga lugar, may mga daanan before each person na sa una akala mo tama, but it will lead to what? To death.
Ibig sabihin, pag hindi pumayag ang Diyos, iniingatan ka lang niya. God's no is God's protection. Ang pagpayag ng Diyos, indikasyon na mabuti siya. Pero kung hindi pumayag ang Diyos, mabuti pa rin siya. Mabuti pa rin siya. Naalala nyo, nung bata pa tayo, nagpapaalam tayo pag may field trip? Mama, payagan mo ako sa field trip namin sa Enchanted Kingdom. Napakarami ko po matututunan sa Enchanted Kingdom, mga physics. Ewan ko, ba't doon tayo nagpi-field trip, no? Dami ko po matututunan sa Enchanted Kingdom. Meron pa yung mga waiver yan, di ba? Pipirmahan mo. Talagang pinagdadasal mo. Talagang hindi mo pa pinapasa yung waiver, nagugas ka na ng pinggan ngayon. Sabi ng nanay mo, may sakit yata yung anak ko, ah. O kasi may hinihingi ka, no? Talagang gusto mong mapa-oo yung nanay mo. Nay, payagan niyo ako sa field trip. Bigyan mo ako ng pocket money. At pag pinayagan tayo ng nanay natin, men, talagang mahal na mahal mo nanay mo. Ma, I love you. Ikaw ang best mom in the world. Pinayagan mo ako sa field trip. Pero mabuti pa rin kaya ang nanay mo pag di ka niya pinayagan? Pag hindi ka pinayagan, ito naman, field trip lang sa Enchanted Kingdom, pinagdadabot niya ba? Anong klase kayo magulang? Question mo na pagiging magulang niya. Question, baka naman sa totoo lang, hindi nyo talaga ako anak, baka ampun talaga ako. Bakit? Nawawala yung pagmamahal kapag hindi tayo pinapayagan. Ganon din ba tayo sa Panginoon? Na pag di siya pumayag, pag di siya nag-agree, nabibingi tayo, hirap makadiscern, pero kapag yes, ang daling mag-yes. Salamat sa Diyos, napakabuti niya. Lord, salamat sa mga pintuang sinara mo. Lord, salamat sa mga napurnadang plano ko. Sino sa inyo nagpapasalamat, hindi nyo nakatuluyan yung dating iniiyakan ninyo? Praise the Lord. It's God's protection in Jesus' name. Eh paano kung nung sinara ng Panginoon, nakatayo ka lang doon, Lord, kung di mo ito bubuksan, magkukwit talaga ako. Pag hindi mo ito binuksan, nitigil din na talaga ako magsisimba. Pero kapag may sinara ang Diyos na pintuan, meron siyang binubuksan na mas malaking pintuan, hindi mo lang masyadong makita yung mas malaking pintuan kasi masyado ka nakatitig dun sa pintuang gustong-gusto natin. At kapag gustong-gusto natin, ang hirap nating makarinig sa instruction ng ating Panginoon. Pinipilit natin yung bagay na tinanggihan na ng ating Panginoon. Alam kong may pera dyan, pero hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. God's love is revealed not just on provisions but also in rejections. Kapag ni-reject ng Panginoon, kapag hindi pinayagan ng Panginoon, kapag yung request mo at yung gusto niya hindi nagtagpo, at sinabi ng Lord, anak, hindi yan makakabuti sa iyo, makinig tayo. Eh minsan, pulang-pula na yung red flag eh. Pulang-pula, no? Yung stoplight, pulang-pula. Klarong-klaro yung no ng Panginoon. Eh. Sabi ng Lord, wag na, pulang-pula yan. Baka naman gumaw ka pa. Sinabihan ka ng leader mo, pinaalalahanan ka ng link up mo, pinaalalahanan ka, ang daming lumabas sa feed mo na mga word of God na sinasabi, anak, mag-ingat ka. There is a way that seems right to a man, but it leads to death. Test the spirit first. Talaga, ang daming signs ni Lord na hindi mo siya marinig, pero nagsasalita siya. Pulang-pula na. Klarong-klaro. Pero katulad ni Peter, ano ginagawa natin? Sinaset aside natin si Jesus. Lord, dito ko muna. Halika, Lord, ha? Usap lang tayo saglit, ha? Lord, this is not going to happen to you. Madalas, kapag gustong-gusto natin, sineset aside natin ang agenda ng Panginoon kasi mas gusto natin yung sarili nating agenda. Kino-compromise natin ang ating pananampalataya. Fasten your seatbelt. This is going to hurt. Kino-compromise natin ang sarili nating pananampalataya for popularity. Kino-compromise natin yung ating pananampalataya for lust. 2023 naman na, Pastor, it's normal to sleep around. It's normal to have sex beyond marriage. Normal na yan, 2023 na. Kahit ibandera ko ang katawan ko sa social media, as long as maraming likes, okay lang yan. Kahit hindi like ni Lord, basta maraming mag-like. Pin drop talaga. Sobrang tahimik talaga. Naka-seatbelt naman kayo, di ba? At pag ang Diyos nagpadala ng tao magpapaalala sa iyo, anak, parang mali yata ito. Anak, masyado ka na yatang expose. Sasabihin mo pa, basher ka. Haters ka. Ine-echo lang nila yung instruction na ng Panginoon dito. Pero minsan ang labas pa nila, haters sila. Kasi ni-reject eh. Gustong-gusto natin. Ibig sabihin, ang decisions natin is driven by how many people will like me instead of will it be in line with what the Word of God is saying? Gumising tayo mga kapatid.
Tinawag natin yung rejection. Pero ang totoo lang, ang sabi ng Lord, hindi yan para sa'yo. Hindi naman dininay ng Lord. Hindi naman sa hindi na ibibigay ng Diyos. Ang sinabi lang ng Panginoon, meron pang mas better. Mga kapatid, global family, huwag tayo magbingi-bingi sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon. Kapag may sinabi ang ating Panginoon sa iyo, kung may sinarang pintuan ng Panginoon, kung may rejection man sa ating buhay, ibig sabihin lang nito, hindi ito para sa atin. Alam kong ang rejection painful, ang rejection inevitable, but your reaction to that rejection will determine if you will continue in the will of God or outside the will of God. Siguro I want to encourage you today, manalangin tayo ng ganito. Lord, kung hindi mo ito kalooban, tulungan mo kong maisuko ko ito sa iyo. Lord, kung hindi ito ang gusto mo, tulungan mo ko na maisuko ito sa iyo. Sabihin nga natin sabay-sabayan, Lord, kung hindi mo ito gusto, tulungan mo ko na maisuko ito sa iyo. Lord, kung ito'y nire-reject mo, tulungan mo ko na maisuko ito sa iyo. Mga kapatid, learning to trust God is an important aspect of our spiritual development. God wants you to grow. God wants you to mature. At part ng maturity ay yung ability natin to discern and distinguish not just what we want, not just our feelings, not just our desires, but what is it, God, that you are telling me today? And I pray in Jesus' name, mga kapatid, na ngayon, ang Diyos makapagsalita po sa atin. Limited po ang aking kaalaman. Hindi ko po alam ang extent ng inyong mga sitwasyon. Maring nga iba sa inyo ay may pagkukulang financially. Yung iba sa inyo is in health trouble. Yung iba sa inyo ay may problema sa business. May problema tayo sa ating mga relationships. I don't know what you are going through. But let us ask for God's wisdom. Rely on His Word. And say, Lord, I don't know what to do. But I need your Word today. What is it that you are saying? Ito bang aking magiging desisyon is in line, is in harmony with what you are saying? Is it you? Or is it just me? Teach me, Lord. Guide me. Teach me to trust you. Teach me to rely on you. Every heartbeat, every breath, every moment, every second, I need you. Speak, Lord. We are listening. Every head bow, every eye closed. That is our prayer for today, God. We need you to speak to us. Marami pong pagkakataon, O Diyos, na nangungusap ka sa amin to slow down, to stop, or to put aside our personal interest. Pero minsan, mas pinaprioritize po namin ang aming sariling agenda kesa sa iyong agenda. So today, in Jesus' name, kausapin niyo kami, Panginoon. Hubugin niyo kami. Hawakan niyo ang aming mga puso, O Diyos. At katulad ni Solomon, give us a listening heart. A heart of wisdom to discern what is good and what is pleasing before your eyes. Lord, as we step up, as we end this year, O God, sa pagtatapos po ng taong ito, ang aming dalangin, that we're going to finish 2023 strong and start 2024 strong. Allow us, O God, to be able to discern, to be able to distinguish your word and your voice. We honor you, God. We're grateful to you. Mangusap ka, Panginoon, sa aming mga puso. Kausapin niyo, Panginoon. Ilayo niyo kami, Panginoon. At iiwas niyo po kami for making a decision that will affect our future badly. Instead, O God, may your words, may your instructions be clear enough for us to listen and obey. Marami kaming voices na naririnig
voices that are competing for our attention. But allow us, Lord God, train us to discern your voice. Just like what Samuel said, speak, Lord, we are listening. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hello Global Family, you made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in and I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry mga kapatid para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link-up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link-up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link-up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gia7b.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link-up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.